Sumainyo ang Panginoon. Mahaba po yung ating mga pagbasa ngayon sa araw na ito. At kung makikita po natin, may dalawang puntos na ipinapahayag sa atin. Una ay hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang hindi versus ang hindi panig sa atin ay laban sa atin. Yung ipinahayag ni Jesus ay ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Pangalawa ay yung sanhi ng pagkakasala. Parehong mahaba, kaya isa lang muna yung ating bigyan ng pagninilayan ngayon sa linggong ito. Yung pangalawa, yung sanhi ng pagkakasala. At maliwanag po na kung saan ay makita natin ang mga pagbasa ay tumutukoy sa mga nabanggit na tema. Ano ba yung sanhi ng pagkakasala? Sa Ebanghelyo natin, narinig natin na alin, mabuti pang itali sa gilingang bato. Nakakita na ba kayo ng gilingang bato? No? So, kung kayo nakapunta ng Luciana at saka ng Kabinte, ewan ko kung mayroon pang natitira ngayon, yung mga gilingang bato roon, ay malalaki. No? Bahagi yun ay talagang kapag itinali sa leeg mo at inihulog ka sa ilog, hindi ka na mabubuhay. Pagkakataon. At ang sino mang naging sanhi ng pagkakasala ay ng isa sa mga maliliit na ito ay sabi na sa mabuti pa siya ay lagyan ng tali sa liig ng gilingang bato at itapon sa dagat. Ano pa ang naging sanhi ng pagkakasala? Yung sa unang pagbasa, yung inggit, nakita natin sa unang pagbasa, may lumapit kay Moises na isang binata at sinusumbong si Medad at saka si Eldad na nagpapahayag doon sa kampo, sa plaza ng kampo. Anong sabi ni Moises? Natatakot ka ba na mabawasan ng aking kapangyarihan? Sapagkat itong dalawang ito ay nagpapahayag katulad ko, yung dalawang ito ay kasama rin ito sa 80 na pinili ni Moises bilang kanyang katulong. Kaya ano sabi ni Moises? Pag-ingatan ninyo yung inggit. Sapagkat kakainin kayo ng inggit. Maraming nagagawang ang tao gawa ng inggit. Ang kalimitan ay alin ng kasalanan. Bahagi o lalamunin kayo ng inggit. Kaya pag-ingatan ninyo ang iyong sarili, huwag kayong magpakain sa inggit. Ano pa? Sa ikalawang pagbasa, makita rin natin na kung saan ipinahayag ni Apostol Santiago. Ano yun? Yung pagiging palalo sa kayamanan. Pagkakataon na kung saan makita natin, anong sabi nga rito ni Santiago? Gawa ng pagiging gahaman mo sa kayamanan ay handa magpapatay ng kapwa-tao. Ito totoo nga, no? Kung kayo nakikinig ng hearing ng Senate at saka ng Kongreso, no? Lately,
na nagsabi na yung kapwa pulis, pinapatay niya yung kanyang kapwa pulis. Parehong may mga ranggo. Bakit? Limpak-limpak, matitigil yung kanyang limpak-limpak na salapi na nakukuha. Bahagi yung limpak-limpak na salapi. Makita niyo yan. Bagamat hindi naman ako talaga nanonood, no? May nakapagkwento lang din naman sa akin. Pero pwede nyo makita yan doon sa YouTube. Ganon ang pagiging gahaman sa kayamanan. Makagagawa ka ng mga bagay na kahindi-hindi. Kaya pag-ingatan ninyo yung pagiging materialistic, bahagi ho, gahaman sa kayamanan sa daigdig na ito. Kinakailangan na makita ho natin sa pagkakataon na mapaglabanan natin yung mga bagay na ito. Kaya nga po yung envy, sana makontento tayo sapagkat ang bawat isa'y binigyan ng kanyang-kanyang kakayanan. We have our own kagandahan at kapangitan. Huwag niyong ikumpara ang inyong sarili sa iba. Yung kayamanan, makontento tayo sa mga bagay na mayroon tayo. Bahagi ho na kung saan ay makita natin sapagkat hindi ka mapupunuan sa dami ng iyong yaman. At kapag ikaw ay nagpadala sa pagiging gahaman sa kayamanan, makagawa ka ng mga bagay katulad ng pagpatay sa kapwa mo. At pagkakataon na kung saan pa sa Ebanghelyo natin, very personal. Kasi anong sinabi rito? Mismo sa sarili mo, yung kamay, yung paa, yung mata. Kung anong mayroon ka mismo, very basic, very intimate. Kaya anong sabi ni Jesus? Kung ang kamay mo, ang paa mo, o ang mata mo ay naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. So maliwanag ho, pagkakataon na kung saan ay makita natin, kahit ano pa rin, pwede maging sanhi ng pagkakasala. Or else, kasawagin nga natin ay ang kahit ano din, pwede maging sanhi ng kabanalan. Kaya lang sabi nga natin ay, sino nananalo? Hindi yung pinapakain mo. Kapag ang pinapakain mo yung kasalanan, yun ang mananalo. Kapag pinapakain mo yung kabanalan, yun ang mananalo. Kaya pagkakataon na itinatanong sa atin ang puro may kapal. Pero paano natin yan mapaglalabanan? Sabi na Jesus, putulin mo. Pwede naman ang putulin mo. Putulin mo. Sa paanong pamamaraan, isa o sa biyaya na huwag natin kalimutan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay alin? Yung biyaya ng pagpili. Mula pa nung likhain ng Diyos ang sanlibutan at ang tao. Binigyan niya ng kapangyarihan ang tao na pumili ang kasalanan o ang kabanalan. Kuminsan sinasabi nga nung iba na kung maririnig kayo ng mga balita, kuminsan ini-interview ng mga journalist, bakit ka nagnakaw? Ang kuminsan sinasabi, kasi yung nanay ko may sakit. Pero pwede ka namang mamili. Kahit na yung nanay mo may sakit, pwede namang hindi ka magnakaw. Kaya nga yung term na ginamit dito, putulin mo. Hindi lamang physically, ngunit allegorically. Putulin mo ang pagiging makasalanan mo. At putulin mo yung pag nakikita mong sanhi ng iyong pagkakasala. Yun ay may kapangyarihan ang bawat isa na ipinagkaloob ng Diyos sa amin. Pwede tayong pumili at nawa yung piliin natin ay ang kabanalan.
Ano pa? Isa pa ho sa mga pwede natin bigyan ng higit na pagkakataon ay yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yung biyaya ng binyag na binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Kaya nga po palagi sa pagsimula ng misa, pinaalala sa atin natin ay tayo iniligtas ng Diyos. Tayo binigyan ng kapangyarihan. Tayo ay pinubos ng Diyos sa pamagitan ng kanyang paghirap, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Nagapinan ni Jesus ang kamatayan at ang kasalanan. Kaya kaya mong paglabanan yan. Kung talagang ipinapakita mo na ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos. Saan pa? Paano natin mapuputol ang pagkakasala? Isa po sa makita natin ay prudence. Yung salitang prudence, medyo mahirap po i-translate sa Tagalog. Nakita natin yung pagiging mahinahon at pagtitimpi, pagpipigil ng sarili, hindi lang pagpipigil ng sarili. Bahagi rin pwede rin natin sabihin, due diligence. May sapat na panahon. Pagkakataon, nakita ko natin, alam nyo yung mga matatanda, alam kalimitang sinasabi ng mga matatanda, itulog mo muna yan. Kinakailangan natin kumisan sa ating mga pagdidesisyon. Bigyan natin ng higit na pagninilay. Sino bagay yung pinapakain natin? Ang kasalanan o ang kabanalan? Kaya alam nyo, isa sa mga teknik ng mga scammer, anong teknik nila? Gustong mag-decide ka kaagad. Ngayon din, mag-decide ka. Kasi kapag napag-nilay-nilayan mo, makikita na alin. Ma-discovery mo na scamming pala yun. Kaya mahalaga yung sapat na panahon ng pagninilay. Pero hindi lamang sapat na panahon ng pagninilay. Kapag sinabi natin due diligence, sapat na panahon ng pag-aaral. Hindi naman kinakailangan tayo maging genius. Lalong-lalo ngayong panahon na ito na internet. Bahagi itong ating mga cellphone, ay marami tayong makikitang information. Kaya lang, pipili din kayo ng tamang informasyon. Wag lang palagi sa vlogger. Punta kayo sa mga official na site, katulad halimbawa ng sabi ko nga, ngayon ay Seafarer Sunday. Ay yung saan ka makikita kapag pinag-usapan ng seafarer? Sa OWA. Doon ka magtanong. Nandoon yung pinaka-official site nila para makita mo kung ang agency ba ito ay bogus o legitimate. Bahagi kinakailangan mag-iisip din tayo at gumawa tayo ng pamamaraan ng pagninilay. Bawal dito ang tamad at hindi nag-iisip. Nais ng Diyos na higit natin pagninilay sapagkat ang pagpili sa kabanalan at ang pagpili laban sa kasalanan ay kinakailangan na yun. Free choice and maliwanag na alin. Mayroon kang sapat na pagkilos na miniliwanag mo na alin. Ayaw mong ikaw ay magkasala. At panguli, ipinahayag na Jesus para namin maiwasan ang kasalanan at ang sanhi ng pagkakasala, yung impyerno. Ngayong panahon na ito, wala na masyado natin pinagninilayan yung impyerno. Pinaalala sa atin sa Ebanghelyo ngayon na alin, yung impyerno. Ano ba yung impyerno? Doon sa mga nagkakasala, anong ibig sabihin? Eternal damnation. Hindi ka mamamatay. Kasi kapag ikaw ay mabait, buhay na walang hanggan na puno ng kaligayahan.
Kapag ikaw ay makasalanan, buhay na walang hanggan na puno ng kaparusahan. Anong ibig sabihin nito? No? Hindi pa pwede sa daigdig na ito, pwede sabihin mo na, ay time out mo na, no? Hirap na ako. No? O hindi ka pwede natin sabihin na, suko na ako, ayaw ko na. Ay pag sinabi natin impyerno, wala. No? Hindi ka mauubos sa apoy na hindi natatapos. Hindi ka mauubos sa mga uod na hindi namamatay. Yun yung impyerno. No? So, ibig sabihin, isang buhay na puno ng pagdurusa. No? Yun ang ibig sabihin. Kaya, makita ko natin, matakot tayo, hindi para takutin lamang tayo, ngunit para higit natin maunawaan natin, ito yung patutunguhan kapag tayo ay hindi natin pinutol ang ating pinanggagalingan ng ating mga kasalanan. So ito po yung iniiwanan ko po para sa inyo, no? Sa araw na ito. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na putulin ang pagkakasala. No? Bahagi yun na kung saan ay makita natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Mayroon tayong sapat na pagpili. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo na dumanak upang paglabanan ng kasalanan. At tayo nawa ay higit sa lahat ay mapakita natin yung pagpapahalaga natin bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. At sana magkaroon tayo ng panahon ng pagninilay, sapat na panahon ng pagninilay upang labanan ang mga bagay na ito, upang higit natin pakinabangan ang kaligayahang walang katapusan na inihandog ni Jesus sa krus sa Kalbaryo.